paano makakatakas ang maraming tao sa isang tren na may nakalagay na pampasabog. 炸弹恐吓，老崔96分钟。 未央车上所有人都获得。 Susundan natin dito ang isang bomb expert kasama ang fiancé niya, pati na nga rin yung nanay niya na nakasakay sa isang tren. Pauwi na sana sila pero dito nga sila matatakot nung malaman nga nung lalaki na may bomba nga doon sa loob ng tren. Sa loob ng 96 minutes, dito nga sila gagawa ng paraan para mahanap nga yung pampasabog, mapahinto ito at maligtas yung lahat ng tao na sakay nga ng tren na yon. Ang mahirap nga lang din dito, hindi sila pwedeng huminto dahil kung hihinto nga nila yung tren, agad-agad ngang magkakaboom yung tren. Title ng movie, 96 Minutes. Honestly, sobrang nagustuhan ko tong movie na to na ang linis ng pagkakasetup ng mga bagay-bagay and bawat plots. Hindi ito yung action thriller na puno ng mga bakbakan or mga habulan kasi yung kaba na makukuha mo dito, manggagaling siya doon sa mystery kung sino yung naglagay ng pampasabog eh. I mean, may mga suntukan, may mga labanan, may talunan sa kabilang tren type of stuff, pero hindi ayun yung main source ng intensity and tension nga ng movie na to na okay lang din naman for me. What I love here pa is yung twist nga na meron pa palang ibang nangyari doon sa may opening scene, kaya pala sobrang naapektuhan itong si Aaron na nag-handle nga nung pampasabog. Liked it na hindi ko talaga siya in-expect and at the same time, hindi mo mararamdaman na parang pinilit lang na ay may twist, may ganito kasing nangyari eh. Kasi kahit papaano, napasok naman nila yun na maayos doon sa story. Ganda pa ng dilemang binigay nga nila dito kasi as an audience, mapapaisip ka din eh na kung ako ba, kung ako yun nandun sa posisyon nga ni Aaron, panigurado mahihirapan din ako mamili eh. Kasi syempre gusto mo naman din talagang iligtas yung mas maraming tao pero at the same time bilang tao nga, mapapaisip ka din na paano naman ako tsaka yung mga taong mahalaga sa'yo, di ba? Naka-valid din naman yung reasoning niya na malay ba niya kung legit yung sinasabi ng kausap niya? At siya magtitiwala sa isang taong naglagay ng isang bomba in the first place. Gustuhan ko rin pala sa mga protagonist nila dito, kahit pa paano maiintindihan mo sila eh. Kasi nga, pare-parehas lang din naman sila ng mga bida na ginagawa din nila lahat ng ginagawa nila para sa mga taong mahalaga sa kanila. Ang main villain, naghihiganti siya para sa asawa or anak ba niya yun na naiwan nga doon sa may tunnel. Yung isang lalaki, naghihiganti siya para nga doon sa pamangkin niya na oo, masama sila in some way. Pero again, you could get kung bakit din nila nagawa yung nagawa nila eh. Kaya na-appreciate ko tong film na to kahit wala naman sila masyadong bagong tinry na something different or something unique nga dito sa movie na to. Pero at least, maayos nilang na-pull off yung mga twist nga na binigay nila, yung sa pag-handle ng mga bomba and everything, na okay yung pacing and sequencing naman din ng kwento. Honestly, na-surprise nga ako na nategi yung bida sa may dulo eh. Kasi alam mo yon, malay ba natin kung makakatakbo pa siya or whatsoever. Pero sadly, wala nga. Kung meron lang tumulong sa kanyang magbuhat or umalalay sa kanya papunta doon sa may kabilang dulo, makakasurvive pa siya eh. Pero ayun, wala din pakialam yung ibang tao eh. Kami naman kasi, that's okay lang din kasi kahit sabihin mong valid na pinili nga niya yung sarili niya and yung fiancé niya, at the end of the day, marami pa rin naman siyang nategi dahil nga sa desisyon niya. Either way kung makakasurvive man siya, sira na rin yung buhay niya eh. Marami ng taong may galit sa kanya and alam mo yon, it's the only way na magkaka-peaceful life siya given na may mga nawalan nga ng mahal sa buhay, technically, dahil sa kanya. And then doon sa commander niya na nategi din kasi makaligtas man sila or hindi, sira na yung career nila eh. Kasi bukod sa tinago nga nila yon, marami din talaga silang taong naapektuhan. By the way, I like yung simple twist nga doon sa dulo kung paano nga nila nahanap yung main villain. Sobrang subtle detail lang na meron nga silang pangtatak na kapag nilalagyan mo nga nung blue light tsaka lang nakikita. Akala mo hindi magmamatter tapos ayun, nagamit nga nila sa isa sa pinaka sobrang importanteng scene sa dulo na I really like that part din talaga. Lastly, ang nagustuhan ko rin pala dito, nakakatuwa and ang ganda ng pagkakadagdag nila sa story ng mga side characters na hindi awkward and kahit papaano, may purpose din talaga sila doon sa kwento. Yun lang, I love this film, slow burn, pero it could have been more. Pero either I liked it pa rin naman. So ang torta rating ko for 96 minutes ay 7.5 or 8 out of 10.